Hello mga guys, nandito na naman po si Noah. May share lang po sa inyo about to sa aking trabaho na magiging trabaho ko. Nagtatrabaho pa naman ako, andun pa naman ako sa dati kong trabaho. Continuous pa naman ang trabaho. Pero matatapos ako ng April 30. Kailangan ko maghanap ng bagong trabaho na merong tinatawag na LAMIA, na tinatawag ng labor market impact assessment, parang ganon. Nung last month naganap ako ng trabaho, punta akong Nova, punta akong New Brunswick. Kung makita nyo yung mga in-upload ko sa YouTube, andun yung mga pinuntahan ko para maghanap ng trabaho. Dito rin sa Edmonton naghanap din ako ng trabaho dito. Marami naman ako na-applyan, tapos yung mga binibigay ng mga kaibigan, kapatiran ng mga email ko, gano'n, ina-applyan ko din. Indeed, Jobbank. Kasi nga kailangan ko makakita ng bagong trabaho na mayroong pinoprovide na LAMIA. Kasi yun ang ng Canada. Kailangan mo ng labor market impact assessment para makapag simula ka at makakuha ng work permit or visa. Yung kasi ang nila, kailangan nila rito, requirements nila. Ngayon, nung last week, may nag-interview sa akin. Na-interview ako. Almost 2 hours. Tagal din. Kaya hindi ko expected na makakapasa ako doon. Tapos nag-email sa akin na kung pwede daw ako i-add sa LAMIA nila. Nagtanong ako kung meron silang LAMIA na hawak or i-apply pa lang. Ang sabi naman sa akin sa email, already approved, meron silang LAMIA hawak. I-add na lang yung pangalan ko. Tapos inano na sa akin yung agreement, pinapirma. Tapos ganun nga, sabi sa akin, I will send it to you, the copy of LAMIA that your name are added there. Sabi sa akin ganun. Sabi ko okay. Nagbayad ako, sabi niya hindi niya muna daw tatanggapin hanggat hindi lumalabas yung LAMIA na ang pangalan ko yung nandoon. Sabi ko okay, di inano ko ulit yung bayad ko, binalik, kinuha ko ulit kasi may transfer lang sa card eh. Tapos ngayon, yung dito naman sa pinapasukan ko, binigyan din ako before ng offer letter. But yung offer letter na yun, kasi yung mga ibang kasama ko ng mga manager, supervisor, karamihan sa kanila nag-alisa na rin kasi nga hindi rin sila sure na bibigyan ng renewal na LAMIA. At yung iba doon kung nakakuha ng work permit, nakakuha ng open work permit, mga ganon. Kasi nga nag-complain sila. Ngayon, pinapirma din sila ng offer letter saka job offer ng may-ari. Ako din ganon. Hindi ko rin expected na i-renew ako. Pero nung time na, ang alam ko kasi meron siyang hawak na LAMIA na kitchen helper. Di ngayon, minessage ko yung may-ari na kahit kitchen helper okay na sa akin yan. Kasi at least merong 2 years, meron akong status na maayos na makapag-stay pa ako ng matagal dito. Tapos kahapon nag-email sa akin na ito na yung LAMIA mo, approve na ganyan, ito na kailangan mo nang i-process para makakuha ka ng implied at meron pang extension para makapag-apply ka ng work permit. At ngayon, ito ngayon na, kailangan ko ngayon magdesisyon kung alin doon ang aking pipiliin na magiging trabaho. Yung sa Nova Scotia, ang sabi sa akin ng may-ari, ang magiging posisyon mo doon kasi nakalagay doon sous chef. Ang sous chef kasi, para kang pangalawa sa pinakamataas na eh. At ang sabi sa akin nung sa email nung may-ari, ikaw ang magiging second in charge kapag wala ikaw ang magiging in charge pag wala yung executive chef. At kapag na end of contract na yung at umalis na yung pinaka chef nila, head executive nila, ikaw ang hawak ng store, 2 location, sa Kentville sa Coalville. Inisip ko ngayon, paano ko hahawakan tong dalawang ito, gawa nung kailangan ng sasakyan, kasi nakita ko yung location niya, kailangan talaga na wala siyang public bus, kailangan may sasakyan. Kasi tinanong ako nung nag-interview sa akin kung may sasakyan daw ako, sabi ko wala. Di ngayon sabi niya sa akin, okay, sabi niya gano'n, nga daw, alalakarin nga daw, pag lumabas yung na yon, yung resulta, isasend niya agad sa akin. Di ngayon, ang kagandahan kasi sa sous chef,
meron kang mataas ang posisyon mo, ang sahod mo, tapos madali pa ang pathway para ma-PR ka. Kasi sa probinsya kasi 6 months pwede ka na mag-apply. Siguro after mga 2 years may possible na ma-PR ka na. Ngayon, ang negative naman doon, marirelocate ako ng lugar, mag-a-adjust ako sa pagkain, sa kasama, yung ano niya, yung pagpasok at pag-uwi, yung pagpunta sa kabilang location, doon ako mahihirapan kasi nga walang public transportation, saka yung paanong gagawin kong paglipat at pagpasok at pag-uwi, or makakuha ng malapit na bahay doon. Kaya lang sa isang location na naman ako mamroblema kung paano ako pupunta sa kabila. Kailangan kong i-search mabuti kung paano way ang gagawin ko, lalo na pag winter. Summer madali na kasi pwede ako magano ng scooter. Ngayon dito naman sa kabila, renewal ako, same trabaho, gamay ko na, siguro naman same place pa rin ako, pero sa 23rd ako nakalagay pero malamang dito pa rin ako sa aking pinapasukan, sa lugar kung saan ako naka-location, saan ako naka-destino. Tapos ang negative naman, bumaba ang ano ko, naging kitchen helper, wala siyang pathway para sa PR, pero stable na ang aking sitwasyon. Bali, God's will kung ano mangyayari, kung para dito ka naman talaga, mangyayari yon. Kaya kailangan natin magtiyaga uli. Tapos isa pang dumating na problema na naman, hindi naman siya problema, isang blessing siya isang blessing na naman dumating. Yung in-applyan ko na magta-trial sana ako ng Merkules, kasi nga wala pa akong balita sa mga ano, naano ko rin yun, na-interview din ako doon, magta-trial sana ako Wednesday. Tumawag sa akin kanina, hindi ko sinagot dahil alam ko na naiisip ko na ganun ang ano niya, na kasi napag-usapan namin na i-add niya ako sa Lamia, magaganto-ganto. Tumawag sa akin, sabi niya sa akin, alam mo ba na gusto kitang makasama sa trabaho, sabi sa akin gano'n. Hindi ko alam ang background, pero alam ko gusto kitang makasama sa trabaho. May Lamia kasi binigay nila sa India, pero hindi nakadating dito, gawa na yung nahirapan nga makapasok. Ang gusto nila i-withdraw at i-add yung pangalan ko. Di sabi kong gano'n, okay, walang problema, sabi kong gano'n, kasi ano nga, meron na nga ako pinagpipilian dalawa. Sabi niya sa akin, kung gusto mo naman, kung hindi kung maano ang visa noon, hindi pwede pa kitang i-add sa ano. Sabi niya, kasi mas mas tiwala ko kasi na sabi na sa akin ng kaibigan ko, yung ano nga, yung manager ko ano kasi sa kanya. In-introduce ako sa kanya, sinabi ko anong trabaho ko, tas kung paano ako magtrabaho, yun nga. Parang nainganyo siya. Sabi ko, sir, give me time to decide. Sabi niya, how long you will decide? Sabi sa akin gano'n. And when? Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, give me 1 week. Sabi ko gano'n. Magdi-decide ako. Kasi hindi ko pa nga mabanggit sa kanya na meron nga akong pinagpipilian pandalawa. Sabi ko, bigyan niya ako ng 1 week para mag-decide. Sabi niya, okay, 1 week. Say yes or no, then I will accept kung ano ang magiging decision mo. Sabi sa akin gano'n. Ayoko pa sa kanya sabihin. Pero sasabihin ko rin naman sa kanya. Kasi medyo alanganin din sa kanya. Ganun nga. Na kung may sasalan yung pangalan ko, ano. Ang posisyon mo naman, cook. Tapos medyo okay din yung sahod. Mataas ng $1.50. Ngayon, kailangan ko magdesisyon hanggang bukas kung paano para maayos yung aking papel, kasi 2 months na lang din. Ngayon, humingi ako sa taas kay Lord ng wisdom, knowledge para mapagdesisyon ng maayos na sa uli hindi ako magsisisi. Pero alam ko naman na hindi rin ako pababayaan ni Lord, na kasi dinala nga ako dito, natiis ko naman lahat. Maraming blessing naman dumating, hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Kaya alam ko na hindi niya ako pababayaan kung paano ako kung anong desisyon ang gagawin ko. Kaya yun lang guys, kung anong magiging resulta ng aking desisyon, kung anong na ang aking magiging trabaho, ay update ko kayo. Okay, thank you. Okay, salamat sa inyong lahat.
bye muna at maghahaponan na pala. Kain tayo guys.